Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome to the Manila Cathedral. My dear sisters and brothers, you have to admit it. There are people who do not like you. I am a priest, and there are people who do not like me. Wala naman akong ginagawa. Charming naman ako, no? But that is life. There are people who sometimes, for reasons unknown to us, hate us. And how do you react? How do you handle people like that? Kumisan, sa harap mo nakangiti, pero pag tumalikod na, kung ano-ano na sinasabi sa iyo. Di ba? Kasama sa opisina, no? Mars, ang galing-galing mo. Pa-Mars-Mars ka pa, no? Pero pag talikod mo, sasabihin, naku, talagang sip-sip yan eh, no? So how do you handle those people? Pinatutumba nyo, no? Yeah. My dear sisters and brothers, the gospel today, the words of Jesus today give us what we should do. Love your enemies. Pray for those who hate you. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Maliwanag. Ha? Hindi ako sabi niyan. Jesus said to His disciples, it was Jesus who said to His disciples and to us, if you are in this situation where there are people who without your fault hate you, this is what you are to do. Love your enemies. Do good to them. Huwag niyong gantihan. Huwag niyong gawin sa Kanya yung ginawa sa inyo, kundi ipagdasal ninyo ang mga gumagawa ng masama sa inyo. Very clear. The words are very clear. But the question is, why? Why would I forgive my enemies? Why would I love my enemies? Why would I not curse those who are cursing me? Sabi nga I don't get angry, I get even. But why would I not do that? Why would Jesus not encourage us to do that? Two possible reasons. The first reason is simple. Be like your Father in heaven. Jesus wants us to imitate our merciful Father. Jesus would like us to be like His Father, who sends rain even to the bad, even to those who cursed Him. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, well, ganyan ang Diyos eh. Tularan mo ang Diyos. Maging katulad ka ng Diyos. Ang Diyos nga kahit na alam na makasalanan tayo makasalanan kayo minahal kayo ng Ama ko That is what Jesus is saying in the gospel. Ako nga, sabi ng Panginoon, sa kabila ng inyong kasalanan, ay nagpasan ng krus para sa inyo. Gaya ng ipinakikita sa atin ng mahal na poong Nazareno. Siya ba ang may kasalanan? Siya ba ang gumawa ng masama?
Siya ba ang sumuway sa gusto ng Diyos? Hindi. Pero sino ang nagpatawad? Sino ang namatay sa krus? Sino ang nagbukas sa pintuan ng langit? Siya rin. Sapagkat yan ang gustong ipakitang halimbawa ng Diyos. So, if you ask yourself, why would I forgive my enemy? Why would I love those who hate me? The simple answer is, that is what God does. Yan ang ginagawa ng Diyos at yan ang dapat nating tularan. To imitate the Father and be merciful like the Father. That is why when you are confronted with this situation, the question would be, what would Jesus do? You know, may bracelet na ganyan eh, JD, no? WWJD. What would Jesus do? Kapag merong naninira sa'yo, kapag merong nang-aapi sa'yo, tanungin mo ang sarili mo, what would Jesus do? Hindi yung kung ano yung convenient sa'yo. Hindi yung kung ano yung gusto ng puso mo. Hindi yung magpapadala ka sa galit na nararamdaman mo. Kundi itanong mo sa sarili mo, mahal na kapatid, what would Jesus do? So the first reason why Jesus would like us to love our enemies is because Jesus would like us to be like the Father, to imitate the Father. The second reason why Jesus would like us to love our enemies is Jesus wants us to be happy. Jesus wants us to be happy. Jesus wants us to be stress-free. Jesus does not want us to live with toxicity. Hindi ba? Kapag ang isang tao ay galit at pinaghaharian ng galit, sino yung apektado? Siya. Kapag meron kang kinikimkim na galit sa puso mo, pag ayaw mong magpatawad at ayaw mong maging maawain, sino ang apektado? Ikaw. Sino ang hindi makatulog kasi galit na galit ka? Ikaw. Sino ang hindi makakain dahil iniisip mo yung ginawang panluloko sa iyo? Iniwan ka ng asawa mo at pinagpalit ka sa kaibigan mo. Ang sakit nun ha? Sino ang hindi makakain? Ikaw. Sino naha-high blood? Ikaw. Sino ang isusugod sa ospital dahil na ER? Ikaw pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, kung ayaw mo mangyari yan sa'yo, pakawalan mo ang galit mo para maginhawahan ka. Every day, we go to the toilet. We remove toxicity in our lives. Ginagawa niyo ba, iniisip niyo ba, na, naku, ang sarap-sarap ng kinain ko kahapon eh, no? Lechon, tapos meron pang ang lobster, no? Ayokong ilabas to, no? Okay? Ganon? Kahit na anong sarap ng kinain mo, dapat mong ilabas yun. O sige nga, tiisin mo. 2 o 3 araw kang wag pumunta ng toilet. Hindi. Ikaw ang malalason. Kaya, every day we go
to remove the toxicity. Bakit kung ginagawa natin yun sa ating physical body, bakit hindi natin to gawin sa ating spiritual body, sa ating puso, sa ating isip? Ang tagal-tagal na, 20 taon na yung nakalipas. Hindi mo pa mapatawad? 3 taon na. Nandoon pa rin yung sugat? Ayaw mo pa rin magpatawad? Ang sinasabi sa atin ni Jesus, kapatid, sarili mo ang pinahihirapan mo. Siguro maganda, bumili kayo ng lobo. Yung lumilipad, no? Hindi yung mitangkay, yung mitali. Doon, isulat niyo yung lahat ng pangalan ng mga nagbigay ng sakit sa inyo. Lahat ng inyong mga bitterness, lahat ng inyong mga kabiguan. Patapos, punta kayo ng luneta, no? I-release niyo yung lobo. Pakawalan niyo. Because as long as we keep this anger in our hearts, as long as we keep this bitterness in our hearts, we are the ones punishing ourselves. Baka nga yung object ng galit mo ang sarap ng tulog no? Ang sarap ng kain bakit mo pahihirapan ang sarili mo? God wants us to be happy, and He knows that forgiving will make us happy people. A loving person is a happy person. A forgiving person is a happy person. So why would we love our enemies? Because we should be like God, and we should be happy. Let us pray for one another. Hilingin natin sa Panginoon, sa mahal na poong Nazareno, Panginoon, ang hirap ng pinagagawa mo, pero pipilitin ko sa tulong ng biyaya mo. Mahirap, Panginoon, magpatawad, pero dahil sa Ikaw ang unang nagpatawad, pipilitin ko magpatawad din. Panginoon, hindi madaling makalimot at magalit. Pero ayoko na ng ganitong buhay na laging galit, laging may sama ng loob. Gusto ko namang maging masaya. Kaya, tulungan mo ako, Panginoon, na makapagpatawad. Amen.